Yun. Pwede ba palakpakan natin si Jesus? Good morning! Magandang umaga po! Ayan. Pwede bang batiin mo naman yung nasa iyong tabi? Baka kayo magkasama na kanina pa. Hindi mo pa nababati. Hindi mo, good morning! Good morning! Ayan. Magandang umaga po! Okay. Yung pong mga ini-announce kanina, yun po yung mga services po natin, church services po natin during weekdays. Ayan. At karamihan po doon ay online via Zoom. Ayan. At sa lahat po ng gusto mag-join ng ating mga online services na yun via Zoom, ay pwede po kayong mag-chat sa akin or kay Pastora Nika or kay Claude na nag-announce kanina or sa page po natin. Ayan. Para ma-send po namin sa inyo yung iba pang mga details. Kasi may mga, may mga link po yan na kailangan nating i-click. Ayan. Okay. Regarding naman po doon sa ating mentoring, discipleship mentoring every Tuesday, I am planning na gawin po siyang alternate. So, gagawin natin, for example, this coming Tuesday, ay face-to-face po siya na mentoring, pero yun po yung exclusive for the life group leaders. Okay? And then the following Tuesday, i-online naman natin siya via Zoom, tapos i-open po natin siya, hindi lamang sa life group leaders, kundi sa lahat ng mga gustong maging life group leader. Okay ba yon? Okay ba yan? Para naman natuturuan din po tayo, kung paano ba talaga mag-start ng life group, paano mag-handle. Kasi alam ko, marami rito gusto nang mag-start ng life group, di lang alam kung anong gagawin. Tama ga? Yung iba kasi ang mga tanong, Pastor, pag sa life group kailangan ka laging may merienda. Oo, kailangan laging may merienda. Kahirap naman kasi ng makinig ng gutom. Sino ho rito ang mga hindi nag-almusal ngayong umaga? Amen. Hindi kayo nag-almusal. So I pray, makapokus kayo sa ituturo ko. Kaya dapat ay nagbe-breakfast. Sabi nung isang lagi kong nakakausap, ang breakfast ko po, Pastor, ay toothpaste. Klaseng hindi na iniluluwa. Okay. So yun pa na. Nakalimutan lang po sabihin nung nag-announce, pwede po kayong mag-PM sa amin para po dun sa detalye ng mga online services. Okay? Meron pong magnanay na naggagawa ng salad. Fruit salad. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, fruit salad. Ayan, yung mga hindi nag-almusal, siguro kung ano-anong nai-imagine nyo ngayon. Hindi kayo nag-almusal eh. Okay. At habang gumagawa po ng fruit salad yung nanay, yun pong bata, ay nabasa yung isang ingredient na ginagamit ng nanay, yung Nestle All-Purpose Cream. Ayan. Sino nakakita na po nung Nestle Cream? Siguro naman, nagkakaintindihan tayo rito, Okay. Nakita niya, at nabasa niya na nakalagay doon ay all-purpose cream. Sabi mo nga, all-purpose. Sabi nung bata, Mami, ito ga po yung all-purpose cream. Sabi nung ina, oo anak, all-purpose cream yan. Sabi nung anak, ano po ibig sabihin ng all-purpose? Sabi nung ina, ay ibig sabihin ng all-purpose ay pwedeng gamitin kahit saan. Sabi ng bata, gayong gapaw. Gayong gapaw siya, sige po. At di yan nangyari, yung bata nakikipaglaro sa mga kapwa niya bata, gayan. Minsan habang naglalaro'y nadapa, yung isa. Di sugat na sugat yung tuhod. Sabi ng bata huwag kang mag-alala. Alam ko may cream di yan, gamot. Sabi kasi ng mama yun daw all-purpose cream para sa lahat yung cream na yon. Kukuhanin ko sa bahay, lalagyan natin yan, gagaling agad yan. Tapos nung minsan naman, ay
meron siyang kalaro at nalulungkot kasi nagkatigdas. Pero magaling na. Ngayon may nagkatigdas sa muka, ay di ang daming peklat sa muka, nahihiya ngayon pumasok sa school. Sabi niya, paano kaya mawawala ang mga peklat kong ito? Sabi nung bata, alam ko na, yung Nestle cream, all-purpose yung. Ilalagay natin dyan sa mga peklat mo, mawawala na yung mga peklat mong yan. Matindi. Nung minsan, yung isang classmate niya, best friend pa naman niya sa school, ay hindi makakapasok kasi nagkasugat ang bambam. Nagkasugat ang puwit. Parang hindi naman siya almoranas pero may sugat ang puwit. Ay di ngayon chinat nung bata, sabi, Be, elementary yun ha, Be, ay pupunta ako dyan sa inyo. Alam kong gamot diyan. May all-purpose cream kami din eh. Ano ako? Natawa. So imagine ninyo ilalagyan ng Nestle cream yung puwet. Ano? Ano ang lesson sa story? Wala lang. Meron po. Kung ang all-purpose cream ay di pa rin all-purpose, tayo pa ba naman ang maging all-purpose sa buhay na ito? Bakit ko ito sinasabi? Because meron tayong tendency sa buhay to live as if tayo ay para sa lahat. Meron pong tendency ang tao sa buhay na mamuhay as if tayo talaga ay para sa lahat. Kaya inaaktuhan, kinikilusat, ginagalawan mo ang lahat. Sabi nga'y kinakaangan lahat. Ano? Hindi naman aari because wala naman talagang all-purpose. Kailangan maging malinaw kung ano ba talaga ang purpose natin sa buhay. Kaya po pag-usapan natin ngayon, what is our purpose at ang mga benepisyo kapag malinaw ito sa atin. Kaya ang title po ng i-share ko sa inyo ngayong umaga ay The Benefits of Knowing Your Purpose. Let's pray. Lord, salamat po sa biyayang makapag-Sunday service. Salamat po dahil pinag-pray na po namin ito na maging matagumpay. Kaya naniniwala kami, Lord, pararanasin niyo po kami ng victory. Turuan niyo po kami. Dinededicate po namin sa inyo ang Sunday service na ito. Lord, kayo po ay mapangiti namin habang ginagawa po namin ang gusto niyong gawin namin. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Sabihin mo sa iyong katabi, partner, may purpose pala ang buhay ko. Baka kasi nag-aakala tayo na ang purpose lang natin ay taga-ubos ng oxygen sa atmosphere. Yung iba naman nag-aakala na ang purpose niya ay ang makita niya ang kanyang one and only. 'Di ba? Yung kapag nakita na niya ang kanyang one and only ay makukumpleto na daw ang buhay niya. Ano? Sinong ganung sasabi gayon? Ano? Yung kapag nakikita niya yung kanyang crush, biglang may tumutugtog sa kanyang isip. Ano mga tumutugtog sa isip niyo? Meron akong isang kanta, na LSS talaga ako Tila ba ako'y nakalutang nasa langit? Di ba? Di ba? Ano nga? At kung hanggang di... Ay talagang nung narinig ko, hindi mawala sa isip ko, kainaman din. At may kilala ko, alam ko lagi rin yung nagpe-play sa utak niya. Si Sarah Geronimo. Okay. Kailangan maging malinaw kung ano ba talaga ang purpose natin sa buhay. Ano ba talaga ang purpose mo? Ano yung inakala mong purpose mo? Yung isa, ang akala niya, ang purpose niya ay magkaroon ng bagong skin. At dumiscover ng pinakamaayos at pinakamalupit na build. Oo. Yung iba naman, ang akala niya, ang purpose niya ay ang mamit ang kanyang mga hinahangaan. Kaya siya'y nag-iipon para makapunta siya sa bansang iyon. Ano pa? Iba't iba.
Iba't iba. Yung iba naman, nakala niya ang purpose niya ay yumaman. Yung iba naman, nakala niya ang purpose niya ay yung mapagawa niya ang kanyang dream house, makabili siya ng kanyang dream lot, and then what? Yung iba naman, nakala niya ang purpose niya sa buhay ay yung siya ay pumogi ng pumogi, gumanda ng gumanda. Hanggang kailan kaya yan? Diba? Sasabihin ako sa inyo, may dalawa pala daw importanteng araw sa buhay ng isang tao. Sabihin mo nga, dalawang importanteng araw. Sabi po ni Mark Twain, the two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Ang dalawang pinaka-importanting araw pala raw sa buhay ng tao, according to him, ay yung araw na ikaw ay ipinanganak. At yung araw na nalaman mo kung bakit. Yung araw na ikay pinanganak, at yung araw na nalaman mo kung bakit ka ipinanganak. Sino rito yung nagtanong na nakagaya ng title ng isang sine? Nanay, nanay, bakit mo ko binuhay? Di ba? Paano mo ko ginawa? Bakit mo ko ginawa? Bakit mo ko binuhay? Siyempre, wala man nagtatanong sa kanya, nanay, magagaruti yan. Mayroon yatang nagtanong. Napakahalaga pong malaman. Bakit? Kasi pag wala kang goal, pag hindi mo alam ang purpose mo sa buhay, ay di basta ka na lang nga buhay. Wala lang, basta lang buhay. Mangyayari sa iyo ay tagaubos ng oxygen sa atmosphere, pampasikip sa lupa, sa lote, taga-contribute ng carbon dioxide. At kung may iba ka pang ibinubuga bukod sa carbon dioxide, carbon monoxide. Pero strawberry ang amoy. Ano ang mangyayari sa iyo? Wala, mahirap. What is our purpose? What is our purpose? Church, this is your purpose. Colossians chapter 1, verses 15 and 16. Babasahin ko po sa inyo sa The Message version. Sabi po riyan, we look at this sun and see the God who cannot be seen. We look at this sun and see God's original purpose in everything created. For everything, absolutely everything, above and below, visible and invisible, rank after rank after rank of angels, everything got started in Him and finds its purpose in Him. Ganda. Ano ka sabi diyan? Nakilala daw natin si Jesus. At nakita natin through His life ang Diyos na hindi natin nakikita. Ano pang sabi? Nakita natin kung sino si Lord. Naunawaan natin, nakita natin na meron palang Diyos. At nakalaman natin ang original purpose niya, ang dahilan niya sa lahat ng kanya nilikha. At ano nga ba ang dahilan ng Diyos sa lahat ng kanya nilikha? Inisa-isa dyan ni Paul. Lahat ng nilikha, yun daw nasa itaas at yung nasa ibaba, yun daw nakikita at yung hindi nakikita, at yun daw mga angels, ano man ang rank niyan sa langit, ay lahat daw sila'y nagsimula sa Diyos at matatagpuan ang karahilanan kung bakit sila naroroon sa Diyos. Okay? So the very first step pala, for us to know our purpose, is to know your Creator and let your Creator ang magsabi sa iyo, magpaunawa sa iyo, what is your purpose? Okay? Ang problema po kasi sa atin, gusto nating malaman ang purpose natin, mali ang tinatanong. Hello? Di ba? Sino po rito yung nasira ang cellphone mo, dinala mo sa talyer? O sino rito yung nagka-problema ka sa laptop, dinala mo sa ospital? Sala. Mali ang napagtanungan, nakakatawa, pero ang daming pagkakataon, ganun ang ginagawa natin sa buhay natin. Maniwala kayo. Marami rito naman, dumating ka na doon sa punto na gusto mong malaman ang purpose of your life.
Ano? Ang problema, sa halip na itanong kay Lord, tinanong kay Google. Tinanong kay Google, what is the purpose of my life? Eh di iba't ibang views. Oh, iba't ibang views. Mahirap. Kung gusto mong malaman kung ano ang purpose mo sa buhay, tanungin mo lumikha sa iyo. Sige pa, pagkatapos po ng service, tatanong po sa nanay at tatay. Hindi. Tanong mo kay Lord. Alamin mo kay Lord. And yes, tama po ang naririnig ninyo, pwede mo kausapin si Lord directly. Ang tawag doon, meron kang relationship. Diba? Sino po rito yung kapag may nakakasalubong ko sa daan, kahit sino, kahit di mo kilala, kinakausap mo? Meron ba? Meron ba? Nakasalubong mo diyan, kinausap mo? Ay, kamusta? Tatawanan ka na siguro ng mga yan, ano? Depende rin naman. Pag halimbawa ang mga kagaya ni Pitts, tapos aalisin ang mask, at mga girls ang kukumusta, hindi, makikipag-usap sa kanya yung mga yan. Hi, Pogi, okay naman. Babae ba talaga yun? Parang hindi man nagsasabi ng hi, Pogi yung mga babae. Parang iba yata nagsasabi din. Anyway, hindi po normal yung nakikipag-usap sa hindi kakilala. The same thing is true sa ating relationship kay Lord. Pag wala kang relationship kay Lord, awkward makipag-usap. Tama ba? Ano? Kaya, ngayon po, gusto ko maunawaan ninyo church na what we're doing today ay pagbibuild, pag-aayos, pagpapalago ng ating relationship kay Lord. Okay? By the way, meron po ba tayong mga new friends? May mga new friends po ba tayo ngayong araw na ito? Can I see the hands po nung mga, ngayon lang po kayo, nakarating dito sa JA1 San Jose? Meron ba? Wow! Welcome po! Meron pa ba? Bukod kay ate girl. Meron pa ba? Yes, si kuya. Welcome po! Welcome! Welcome! May mga, sige, palakpakan natin si Lord sa kanilang mga buhay. May mga lumapit na ba sa inyo kanina bago mag-start ng service? May mga lumapit na? That's good, that's good. Ini-add na kayo sa Facebook? Hindi pa raw? Hindi pa? Okay. I-add kayo ng mga yan. I-accept nyo ha. Kayo mag-alala, hindi naman hacker ang mga yan. Okay. At saka hindi sila mag-aalok ng mga promos at saka mga produkto. Okay. Okay. Ayan. Welcome po. Welcome. Alam ninyo, matagal na po namin kayong pinagpe-pray. At ang prayer po namin, Lord, nawa po, itong darating na Sunday, ay sila na po, parating nyo na po rito, ipadala nyo na po rito yung mga tamang tao talagang gusto nyong umupo dito every Sunday. Ganun ang ginagawa namin eh. Kaya nakita nyo yung may mga bakante pang chairs, pinagpe-pray namin yan. Lord, ipadala nyo po yung mga tamang taong uupo din eh. At ito mapapansin ninyo, very obvious na talagang may gusto si Lord na upuan mo. Sino rito yung tuwi na lang ang linggo, diyan ka nakaupo? Yan yung favorite seat mo. Ano? Alam mo kung bakit? Kasi, gusto talaga ni Lord na nag-church ka every Sunday at yung upuan yan, ordinaryong upuan yan. Pero gusto ni Lord na diyan ka niya nakikita every Sunday. Alam mo ba, hinahanap ka ni Lord every Sunday sa upuan niya. Pastor, paano po pagdating ko yung naupuan na? Dalawang bagay. Una, agahan mo, hindi ka naunahan. Padalwa, miski naman mapalipat ka, alam at kita ni Lord kung nasaan ka. Ang punto, sige, palakpakan mo si Lord. Ang punto, church, lagi kang hinahanap ni Lord every Sunday. Bakit po ako every Sunday ay sa church hahanapin ni Lord? Ay saan ka paghahanapin ni Lord? Eh, Kristiyano ka, di sa simbahan ka makikita. Kung iki sa bungero, sa sabungan ka hahanapin ni Lord. Di ba? Kung ikaw naman ay frustrated singer, sa mga video okay bar ka hahanapin ni Lord. Eh, ikaw ay Kristiyano, kaya sa simbahan ka niya, ine-expect. Amen? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner. Every Sunday, ine-expect ka ni Lord dito, ha? Ano sinagot? Ano yung sinagot? Amen? Amen. Palakpakan natin si Jesus. Woo! Okay. So again, sa lahat po ng mga new friends natin, welcome na welcome po kayo dito sa JA1 San Jose family.
Ayan. Ako po si Pastor Ralph, ang inyong lingkod. At yun po ang aking magandang asawa. Yun. At yung pong mga maiingay at pauli-uling bata, anak ko po yun. Pagpasensyahan nyo na po. Mababait naman po at saka ko cute. Okay. So, what is our purpose? Our purpose, we are here to glorify God. Tayo daw ay nilikha para sa Diyos. So, ibig sabihin, ang ating pong buhay na ito ay ginawa ni Lord para siya ay matuwa. Para siya ay mapangiti. Okay? Hindi ka nilikha para mapangiti ang iyong boyfriend o ang iyong girlfriend o kung sino man, nililigawan mo o nililigawan ka o nagliligawan kayo o nagpaparamdaman o go-ghostin mo, bahala ka. Okay? Ikaw ay nilikha para pangitiin mo si Lord. Sino po rito yung kapag nakagawa ka ng alam mong something good at alam mong natuwa si Lord doon sa ginawa mo, it feels you good then? Okay. Sino naman po rito yung kapag nakagawa ka ng mali at alam mong nakapagpalungkot kay Lord, nalulungkot ka din? Kasi nga nilikha ka hindi para palungkutin ang Diyos. Nilikha ka para pangitiin si Lord. Kaya ganyan yun. Kaya ganyan yun. Kahit nung hindi ka pa nag-church, o nung kahit hindi ka pa nakakarinig ng mga ganitong messages, yun na talaga nangyayari sa loob, di ba? Tama ba ako? Kasi nga, yun ang pagka-design sa iyo eh. Nilikha ka para pangitiin si Lord. Pwede bang alisin mo saglit yung mask mo at ngitian mo yung katabi mo? Sige nga. Ngitian mo. Okay na, tama na. Tama na, lagyan na uli ang mask at medyo, alam nyo, sabi po sa isang research, tumaas talaga daw po ang sales ng mask, ng face mask, tumaas talaga ang sales. Ang napansin din lang nila, bumaba daw po ang sales ng toothpaste. Pang matalino yung joke ko. Loading pa. Okay. What is our purpose? We are here to glorify God. We are created to give glory to our Creator. At ano yon? To know God and to make Him known. Anong purpose ng ating buhay? Ang kilalanin ang Diyos at ang ipakilala siya sa marami. Diba? Sinong kinikilala mo? Ang sunod kong tanong, sinong ipinapakilala mo? May papakita ako sa inyo. Pwede nyo ba akong tulungan magbasa? 1, 2, 3, go. Anumang taas o ganda sa pananaw ng tao ng isang adhikain o layunin sa buhay, kundi rin lang ito magbibigay ng luwalhati sa Diyos, hindi talaga yan mataas o magandang adhikain o layunin sa buhay. Ang dami-daming goals, purpose, agendas ng tao. Ang dami-dami nilang mga, sabi nga ay for the cause. Ano ba ang cause mo? Ano bang iyong ginagawa? Ano ba ang iyong adhikain? Ano sabi riyan? Ano mang taas o ganda niya sa tingin natin, kung hindi naman yan magbibigay ng glory or hindi yan makakapagpasaya kay Lord, or illegalize sa bansa ang abortion. Alam niyo yun, they're spending lots of money. They're spending lots of energy, effort, time. And they're encouraging so many people to believe what they believe. Para sa isang adhikaing yon. At ano yon? Yun daw freedom of choice ng mga parents if they will have anak or not. Ang pinaglalaban nila, yun daw karapatan, yun daw kalayaan ng mga couples kung sila'y mag-aanak o hindi. Kaya gusto nila ma-legalize ang abortion. Alam niyo, pag nakakakita ako ng mga ganun, nakakalungkot. Para bagang, sila'y effort na effort, nagpapakagastos, nagpapakahirap, nagbibilad sa init ng araw. For what? Para doon sa paniniwala nilang yun. At tapos lagi ko maaalala yung mga anak ko. Sabi ko nga, grabe. Gusto nilang magpa-abort, gusto nila ipa-abort, gusto nila mag-legalize ang abortion, nakakalungkot.
Pero ito gustong makita nyo, hindi ko kayo para palungkutin. Ano? Yung mga ganun tao, grabe yung passion nila, grabe yung desire nila, grabe yung willingness nilang mapagod, maubos ang oras, maubos ang pera para sa mga ganung bagay. Bagay na alam naman natin hindi talaga maganda at hindi kalooban ni Lord. Imagine kung yung mga taong yung mauunawaan nila ang talaga nilang purpose sa buhay. Maybe, idadivert nila yung kanilang passion na yan sa kung ano yung mismong gusto at ipinagagawa ng Diyos. So how I pray na yung mga taong yon maunawaan nila at makarinig sila ng mga ganitong messages. Na ang layunin talaga ng Diyos sa kanilang buhay ay hindi i-push through yung mga bagay na gusto laang nila. Mga bagay na di naman talaga nakakapagpasaya sa Diyos. Okay. Bakit ko po nasabi na anumang ganda ng isang advocacy ng tao kung hindi naman ito magbibigay ng glory kay Lord ay hindi talaga maganda? Una, dahil ang pagbibigay ng glory kay Lord ang pinakamataas na purpose sa buhay. Ano? Wala na pong tataas diyan. Kahit pa ikaw ay napakataas ng grade, kahit pa ikaw ay gumraduate ng cum laude, summa cum laude, magna cum laude, pag samasamahin mo na yung tatlo, ikaw na rin yun. Hindi pa rin po yan tataas kung hindi mo yan ginagawa para sa glory ni Lord. Ang pagpapangiti po kay Lord, ang pinakamataas na purpose ng buhay, wala nang iba. Ano pang dahilan? Pangalawang dahilan ay dahil ang pagbibigay ng glory kay Lord ang mismong purpose ng buhay mo. Kaya kahit paano pang gawin natin, miski pa anong ganda niyan sa tingin ng tao, pero hindi naman yan ang ipinagagawa sa iyo, sablay ka. Hello? Diba? Sino po rito yung mga working na? Pwede ko pa makita mga kamay nyo. Working. Halata naman. Pababa na po ang kamay. Okay. Di ba pag mayroong certain na pinagagawa sa inyo, mayroong specific na task or role or job na ipinagagawa sa inyo, di ba dapat yun ang gagawin nyo kasi yun ang ina-expect sa inyo? Pwede ba halimbawa sineswelduhan ka as an accountant, tapos makita ka ng boss mo na ikaw ay nakikitabas ng damo doon sa hardinero sa kumpanya niya? Pwede yan? Nag-ano lang po, nag-unwind, nakaka-stress po. Kasi busy time po ngayon, busy month, nakaka-stress po talaga. Grabe po mag-audit. Eh, dini muna ako, magtatabas lang ako, 30 minutes lang. O kung halimbawa ikaw ay IT consultant and na-expect ka ng boss mo na gumagawa ka ng mga something to do with your job description, tapos makikita ka nakikihugas ng plato doon sa kitchen. Ang gagawin dyan, tapos na break ka, hindi, madami hong plato, kawawa naman huwaring ating tagahugas, ako na muna naghuhugas. Ay, di may trabaho ka. Ay, hindi ka naman ho ito, nakaka-contribute din sa opisina. Nakakaganda rin ho ito. Ano nakakaganda? Ikaw dapat nagto-troubleshoot daw. Hello? Bakit ganyan? Bakit hindi natutuwa si boss? Kasi hindi yun ang pinagagawa sa'yo. The same thing is true kay Lord. Gusto mo mapangiti si Lord? Kumilos tayo at mabuhay tayo ayon sa pagkalikha niya sa atin. At ano nga uli ang purpose mo sa buhay? Ang mapangiti si God. Alam niyo, mayroong isang story sa Bible ang ganda. Wala di yan, ha? Alam niyo po ba na nung sinabi ni Lord kay Noah na gumawa ng arko, sino rito yung nakarinig na ng story yun? Ayan naman, mabuting balita po yan. Nung sinabi po ni Lord kay Noah na gumawa ng arko, ito ang explanation niya. Anak, mamaya ka magbilang ng attendance. Ayun, 10 na daw, nabilang niya. Sabi ni Lord, Noah, gusto kong gumawa ka ng arko. Sabi ni Noah, Lord, ano po yan? Kasi never nakakita. Taga-kapatagan. Sabi ni Lord, yun ay malaking-malaking parang bangka, basta yun ay transportation, pan-transport sa tubig. Ay, sige po, nagkaka-idea naman po ako. So, ibig sabihin po, lulutang yan. O, lulutang. Gaano pong kalaki? Yung kasya, ang lahat ng hayop, tag-iisang pares. Lord, may laki. Tapos yung ikaw lang at ang pamilya mo ang isasakay. Bakit po?
Paano po yung iba kadami yung tao eh? Sa barangay pala ang namin pagkadami na. Dahil masama na ang mga tao, sila'y parurusahan na. Agayong ga po, ay paano po mangyayari ito, Lord? Di ba sa gumawa? Tapos po, ano pong susunod na mangyayari? Palang po may idea ko, uulan. Lord, ano po yung ulan? Kasi that time, hindi pa naulan. Walang ulan. Kaya yung sinabi ni Lord, uulan, sobrang ano nun, sobrang kakaiba nun, alien yun kay Noah. Uulan po. Ano po yun? Yun yung tubig. Lalabas yung tubig. Tapatak yung tubig. Ay, ba't kailangan pa po ng arko? Kasi babaha. sabi ni Noah, yun nga, ulan, hindi ko alam yung pag baha. Ano ka, yung baha? Di ka? Kasi tayo, kayang-kaya nating alamin yun. Alam na natin yun eh. Di ba? Yung mga halimbawa, hindi mo nilinis yung mga kanin-kanin sa lababo. Diretso ka ng paghahawhaw. Ano sunod? Baha. Yung mga naguhugas lang ang nakaka-relate. Yung mga basta na lang nakain, hindi alam. Tapos, ay di yun na yun, basta gumawa. Ay ito na po. Gumawa si Noah ng arko. At habang gumagawa siya, naririto po yung mga tao sa paligid at nakikita yung ginagawa niya. Tanong sabi, pare ka yun gagawa mo? Hindi naman yan kural. Hindi rin naman yan tangkal. Ano ka nga alaga mo diyan, dinosaur? Sabi ni Noah, arko, pinagagawa ni Lord. Talaga kinausap ka ni Lord? Oo, babaha daw. Ha? Ano yun? Yung tataas ang tubig. Ay talagang itong si Noah. Kala ko hindi na nagbabarek. Ba't yata diretso pang barek mo? Sinabi na sa iyong itigil na yung mga barik-barik na yan at hindi nakakaganda sa iyong pag-iisip. Di naman mga nangyayari sa iyaw. Wala akong pinaparanggan ha. Yun talaga nangyari. Basahin yung Bible ninyo at nang malaman ninyo, hindi ko joke ni Pastor. Ibarik ka ng barik. Sabi no, hindi na ako nagbabarik. Yung baga naman ng masikaso ko, isang laking arin ang pinagagawa sa akin. Ba't nagawa ka pa ng gayan? Kinausap nga ako ni Lord ko, agik-ikan ng mga tao. Kinausap ka ni Lord. Alam mo ako, kinausap din ni Lord. Pinagtatawanan siya. Pero nagpatuloy po si Noah. Bakit? Alam niya ang purpose ng kanyang buhay. Anong lesson? Time will come na as you do the purpose of your life, may mga taong hindi tumaunawaan. May mga taong lalapit sa iyo at sasabihin ano nangyayari sa iyo, Nika. Ano nangyayari sa iyo, Giselle? Ano nangyayari sa iyo? Diba? Jacob. Tatanungin kayo ng mga tao at magtataka sila. Bakit? Kasi naunawaan mo ang purpose mo, ginagawa mo, hindi nila naunawa, kaya hindi ka nila maunawaan. Ang pagbibigay ng glory kay Lord ang mismong purpose ng buhay mo at kapag ginawa mo yon, believe me, mas magiging masaya ka. At hindi lang basta masaya, may mga benepisyo pong nararanasan ng mga taong alam ang kanilang purpose sa buhay. Isa-isahin ko sa inyo ngayon. Ano ba yung mga purpose? Number 1, knowing your purpose gives meaning to life. I mean benefits. Knowing your purpose gives meaning to life. Acts 17:28, for in Him we live and move and have our being. Tayo pala po ay nabubuhay at kumikilos at lahat-lahat na dahil ni Lord. Imagine a life without a purpose. Imaginein mo ang buhay mo na walang dahilan kung ba't ka nabubuhay. Paano kaya yun? Siguro wala kang pakialam kung anong oras ka na makatulog. Wala ka na rin pakialam kung anong oras ka kakain. At wala ka rin pakialam kung anong iyong kakainin. Walang purpose eh. Tapos kinaumagahan, wala kang pakialam kahit anong oras ka magising kasi wala ka namang gagawin. Dahil wala ka namang pakialam sa lahat, basta buhay ka lang. Ang hirap ka ng buhay na yun. Hindi ka nagsusuklay, hindi ka nagtututbrush, hindi ka naliligo. Bakit? Wala namang saysay ang buhay mo. Tapos, ang hirap ganun. Mahirap gayan. Mahirap yan, church.
Yun po kasi ang nai-imagine nating itsura o tayo ng taong hindi nauunawaan ng kanyang purpose. Pero maniwala kayo sa akin, marami pa rin pong tao ang hindi naunawaan ng kanyang purpose kahit siya gayak na gayak, bihis na bihis at mukhang maayos. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, "Oh." Akala mo okay lang yan, pero pag tinanong mo na, usapang purpose, bigla na lang iiyak at sasabihin, "Alam niyo po, stress na ako. Bakit? Hindi ko pa rin po alam kung anong gusto ko sa buhay ko." May na-encounter akong ganon. Akala ko okay na okay. Nung nakausap ko, biglang umiyak. Hindi ko po alam ang gagawin ko sa buhay ko. Ako po stress na. Tapatan tayo. Sino dito yung alam na alam mo na talaga kung anong gusto mo sa buhay? Di ba? Wala maka-amen agad. Ano ba talagang gusto mo sa buhay? Oh. Ako po, alam ko na po. Kaya nga po nag-engineering ako. Gusto ko po maging engineer. Tapos, pag naging engineer ka, gagawa po ako ng gagawa ng mga building. Tapos, pagigiba ko po pag luma na, paggagawa na uli. Tapos, yayaman po ako, dadami po ang pera ko. Tapos, alam niyo kung ano sunod? Mamamatay ka. At lahat ng pinaghirapan mo, iiwan mo. Ang tanong, yung iyong nag-iisa-isang kaluluwa, pasaan niya? Ay madami naman po akong pera, ay di good luck kung madadala mo. Ngipin mo na nga na ginto, hindi mo pa masisigurado kung walang kukuha. Anong mangyayari sa kayamanan mo? Di pagbababag-babagan ng mga kamag-anak mo? Or, pag walang nakialam na kamag-anak, kukunin ng gobyerno. Paano po yung pinaghirapan ko? Paano nga? Yan nga mahirap eh. Pag ang nakala mong purpose mo sa buhay ay magpayaman lang at magpakaigi sa buhay na ito, samantalang may susunod pang buhay at yun ay mas mahaba sapagkat yun ay pang walang hanggan. Papaalala ko sa inyo, church, huwag laging pagigihin ang iiwanan. Isipin mo rin naman at paghandaan mo ang daratnan. So know your purpose. What is life without a purpose? Kahirap. Pakitaan ko kayo ng isang tunay na picture ng nangyayari kapag ang tao ay hindi niya alam ang purpose niya. Alam niyo ba na sa pinaka-latest na survey, almost 800,000 people die by suicide in the world every year. Sa buong mundo raw po, taon-taon, nasa 800,000 na tao ang nagsusuicide. Na kung yun ay sa seconds ninyo titingnan, yun ay yun ay isang tao every 40 seconds. So bibilang ka lamang ng 40 at possible na may isa sa buong mundo ang nagsusuicide. Tapos bilang ka uli ng 40, may mamamatay na uli dahil sa suicide. Nagpapakamatay. Bakit nagpapakamatay? Ba't pinatapos na ang buhay? Walang purpose eh. Or may purpose siyang inaakala niyang yun ang purpose niya, kaya lamang nawala sa kanya. Hello? Halimbawa, akala niya ang purpose niya talaga ay i-build yung company kanyang dream. Nalugi. Nabangkrap. Wala nang purpose ang buhay niya. O ano pa nga naman gagawin sa buhay? Di tapusin na. O akala niya ang purpose niya ay mahalin si Lovey Bebe. Mahalin si Teddy. Mahalin si Blue. At ang tawag mo na si Berry, Blueberry. Kaya, bentang-benta pa rin eh. Nawala. Nawala si Bebe Labs. Ano? Mahirap eh. Nakaka-relate ka na ha. Meron daw pong isang binata na nag-iisang anak at siya po ay tagapagmana ng isang napakalaking kayamanan ng kanyang magulang pagmamatay, yung tatay. Kaya ang ginawa niya, nung nalaman niyang siya ay tagapagmana ng isang napakalaking kayamanan, pumunta daw po ito sa isang bar at naghanap ng pinakamagandang babae at sinabi niyang, alam mo, ako'y tagapagmana ng napakalaking kayamanan.
Sabi niya doon sa pinakamagandang babae doong gabing iyon. Alam niyo bang that night, sumama rin sa kanya yung babae? Lupit. Nung nalaman na ito ang pinakamatindi. After 3 days, yung babae pong na-meet niya sa bar ay naging stepmom niya. Bakit? Yeah, loading pa rin. Loading. Ano daw meron? Di ibig sabihin buhay pa yung ama yun ang mayaman, hindi. Napakahirap po pag hindi mo alam ang purpose mo sa buhay. Laging ang tanong, ba't kailangan pang mabuhay pag wala na yung inaakala mong purpose mo? Sasabihin ng isa, ang hirap-hirap din naman. Puro problema na lang. Wala naman palang purpose, kaya tapusin na lang. Diba? Yung iba naman, kinuha ang purpose nila sa ibang bagay maliban sa Diyos. Kaya nung nawala ang bagay na yon na siyang kinukunan nila ng purpose, nawalan na rin sila ng purpose. Alam niyo, tuwing naaalala ko ito, ang naiisip ko talagang magandang story yung story nung cartoon movie na Megamind. Sino nakapanood nun? Megamind. Ano, yung malaking ulo. Ayun. Ano bang kwento nun? Siya ay villain. Siya ay kontrabida. At nung inaakala niyang namatay yung bida, nawala na siya ng purpose sa buhay, sabi niya, ano pang saysay ng kontrabida kung wala ng bida? Diba? Namimiss niya yung sinusuntok-suntok siya lagi ng superhero. Ayun, namimiss niya lagi siyang talo, namimiss niya lagi siyang talsik sa malayo. Namimiss niya yon. Bakit? Yun ang purpose ng buhay niya, kontrabida. So, anong ginawa niya? Gumawa siya ng bagong bida para may makakalaban na uli siya. Nangyari, mas masama pa sa kanya yung nagawa niya. Kaya ano nangyari, siya ay kontrabidang naging bida. Di ba? Yun. Pag alam mo ang purpose mo, it will motivate you. Kahit panega na nangyayari sa paligid. Ano? Gumigising tuwing umaga na excited and energized kasi may sense of fulfillment. Kasi may nilulook forward, kasi may goal, kasi may plano, kasi may gustong mangyari, kasi malinaw ang purpose sa buhay. Kaya hindi po talaga Nescafe ang dahilan kaya ka gumigising sa umaga. Okay? Hindi po talaga kape. Sino po rito yung nakakapanood ng MIB? Di ba may mga bulatid dong mahilig sa kape? Yan. Kapag ka naa-addict ka na sa kape at napapansin mo na yon, tingnan mo ang itsura ng mga bulate sa MIB. Yun ang mga addict sa kape. Ganon ang itsura daw. Ewan ko. Okay. Ang hirap. Pag walang purpose sa buhay, nako, mga mahilig magpuyat yan. Bakit? Walang planong gumising ng maaga dahil wala namang nilulook forward. Hindi ko nilalahat. Kasi yung mga call center agent o yung mga panggabian talagang work, wala silang choice. Di ba? Gabi talaga, yan, nagpupuyat talaga yan. Kaya alam nangyayang mapapansin ninyo, gabing-gabi na, pandali pa sa video, okay? Sino rito yung mga napapansin ninyo? Ang inyong kapitbahay, gabing-gabi na, hindi pa natigil nagbibideo, okay? Hirap, ano? Yung hating gabi na, diretso pa ang kanta ng kung natutulog ba ang Diyos. Sabay hindi man lang nila tinatanong o naiisip kung natutulog din ba kaming mga kapitbahay nila. Natutulog ba ang Diyos kami? Bakit di mo kami patulugin? Ang hirap niyang walang purpose sa buhay. Wala nang kaplano-plano. Ano ba? Saan mo pa may halintulad dyan? Ang mabuhay na hindi alam ang purpose ay parang paglalakbay na walang siguradong patutunguhan. Yan. Pinaglalagay ko na rin yan. Alam ko mahilig kayo magpipicture tapos mamaya nasa my day nyo yan. Sige lang. Ang makakita at makabasa niyan, baka may marirealize. Kaya hindi ko kayo pinipigilang mag-post ng mga ganyan. Sige lang. Nakita ko na kaya sinasadya ko na, nilalagay ko na dyan. Huwag nyo nilagay yung pangalan ko, yan na si Lord ang mag-glorify. Hindi ka nilagay yung pangalan ko, may mukha ko naman, hindi na huwag nalalagay yung mukha. Yan yun na. Yan ay wala yung copyright. Yan kay Holy Spirit. Okay. Tunay naman
Sino rito yung sasama sa nagyayaya ng pag tinanong ko saan punta, hindi rin niya alam? Tara, pasan tayo? Aywan. O sino rito yung, tara, gala, saan tayo? To the moon. Brum, brum. Kahirap naman ng kausap na gayo. Saan ka pupunta? Kasarap naman nung, tara sa Sunday. May lakad tayo. Saan? Sa church. At least may destinasyon. Hindi yung, saan tayo? To the moon. Brum, brum. Labo. Ang mabuhay na alam ang purpose niya gives meaning. Hindi lang sa buhay, kundi sa lahat ng ginagawa. Di ba? So, yun ang isang benepisyo ng alam mo ang purpose mo sa buhay, ha? It gives meaning to your life. Number 2, knowing your purpose simplifies life. Sa totoo lang, church, sa totoo lang, kung complicated pa ang buhay mo sa ngayon, malamang di mo pa talaga alam ang purpose mo sa buhay. Nilagay ko yun dyan. Kung complicated pa ang buhay mo sa ngayon, malamang di mo pa talaga alam ang purpose mo sa buhay. Bakit? Because purpose simplifies life. Ito ang nagbibigay sa iyo ng focus sa kung ano talaga ang dapat i-pursue, kung ano talaga ang ipa-prioritize. Kaya ngayon, kapag ka masyadong complicated ang buhay mo, di mo na maalam kung anong uunahin mo, malamang lahat sinausawan mo, malamang lahat sinimulan mo, malamang lahat sinalihan mo, kasi nga, hindi pa malinaw ang purpose mo. Naku, Pastor, sobrang complicated po ng schedule ko. Hindi ko na po alam kung paano. Kulang pa po ang 24 hours a day. Tao ka ba? Tao po ata. Tama, lito ka na rin? Di po, akala ko po computer ako eh. Mahirap yan. Mahirap yung it's complicated. Undecided. Bakit? Ang dami. Hindi na maintindihan. So, kapag komplikado pa ang buhay mo, malamang di pa malinaw ang purpose mo. Aminin. Okay. Yung iba, ang akala ay ang purpose niya ay yung makakita ng partner in life. Sino mga single? Taas ang kamay na single! Wala. Double na lahat kayo, may sidecar? Lahat kayo may sidecar? Okay. Meron daw pong nakipag-blind date. Yeah, meron akong kwento, meron ako. Meron daw pong nakipag-blind date. Ngayon, habang nakikipag-blind date siya, ay di nauna siya doon sa meeting place. Tapos ay nung dumating na yung kadate, sabi niya, wow, ang ganda nito. Talaga naman, ayos! Hindi talaga ako na tawag doon, na Photoshop. Hindi talaga nadala sa filter, mukhang maganda talaga. Ito na, pag-upo. Hi, sorry, I'm late. I'm so sorry. Wow, sosyalin pa nga. Pag-alis ng mas, oh! Sa isip niya na lang yun, hindi naman siya sumigaw ng gayon. Oh, nga, traffic nga sa EDSA. Traffic. Ay di, nahihiya naman, kaya medyo nakipag-usap pa ng kaunti, pero gusto niya lang umuwi. Tapos sabi, paano kang gagawin ko din na hindi ko siya mau-open? Teka excuse me ha, mag-ano lang ako, mag-CCR lang ako. Nag-isip to CR. Alam ko na. Pagbalik, sabi niya doon sa kanyang ka-blind date, alam mo, sorry ha, kasi may natanggap akong bad news eh. Talaga, ano yun? Ano nangyari? Namatay daw ang lolo namin. Kailangan ko nang umuwi. Sorry ha, pasensya ka na. Alam niyo sabi ng babae, ay, salamat. Ha? Salamat? Namatay ang lolo ko? Hindi. Salamat kasi kung hindi namatay ang lolo mo, malamang mauna yung lolo kong mamatay dahil gusto ko na rin umuwi. Yung pala hindi rin siya type, puging-pugi sa sarili.
Anong lesson? Wala lang. Meron. Ang lakas talaga makaganda o makapogi ng mask, kaya huwag niyong alisin. Hindi ba? Hindi pa, may lesson, may lesson. Ang lesson po talaga diyan, hindi naman talaga as in ang purpose mo sa buhay kung single, kaya makakita ng partner in life. Yung iba nagpapaka-stress dyan. Yung iba mga imikan, nalulungkot po ako, pastor, kasi 26 na po ako, single pa rin. Kaya nung narinig nung isang kasama, na 33 na, sabi nung isang 33, single din, sabi, "Hoy! Pigilan mo yung bibig mo, bastos ka!" Namumroblema yung 26 na single, sabi nung isang single din, 33, so maayos ka, bastos ka. Okay. Hindi yan ang purpose ng buhay mo, single. Alam mo bang kaya ka pa single? Kasi gusto ni Lord maayos muna ang relationship ninyo. Hindi man tumaas yung mga single, sila naman yung malalakas pumalakpak, halata ko na kung sino single. Sabi sa... At kagaya nga ng sinasabi ko ng mga nakaraan, pag ayos ang relationship sa itaas, aayusin ni Lord yung relationships sa baba. Okay? Kaya ayusin muna natin yung relationship natin kay Lord. Knowing your purpose simplifies life. Hindi nito gagawing komplikado ang buhay mo. Knowing your purpose ay di nangangahulugang magiging masyadong spiritual ka na. Yung iba naman kasi, I know my purpose. Anong purpose mo? Ang purpose ko talaga, kapatid, ay ang pangitiin ang nag-iisang Diyos, ang may lalang ng langit at lupa, ang siyang nagpahiram ng buhay mo at ng buhay ko, na darating ang panahong ito'y kukunin din niya sapagkat ito'y Kanya. Hindi naman nangangahulugang pag naunawaan mo ang purpose mo, magiging masyado ka namang churchy or spiritual. Nakuha niya ka, baka naman kasi, tara, tayo mag-SM. Naku, ano ka namang koneksyon ng SM sa pagpunta ko sa langit? Huwag ka namang ganon. Mabuhay ka rin naman ng normal. Tara, Starbucks tayo. Nako, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. O hindi lang naman tinapay ang naroon, may kape din. Samahin na, hindi lang dyan nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Hindi ganyan. Baka kasi mamaya paglabas nyo rito, lahat ng walang kinalaman kay Lord, hindi ko nagagawa. No. O bro, ang layo ng inyo, tagalayat ka pa, ba't naglakad ka? Walang kinalaman sa salvation ko pagsakay ng tricycle. Bahala ka na. Baka naman mamaya, binabalansi ko ito eh. Baka mamaya kasi yung mga single natin, di na mag-asawa. Bakit di ka na nag-asawa? For me, to live is for Christ and to die is gain. Bakit hindi ka na nag-decide na magkaroon ng gustong magkaasawa? Kasi si Lord na ang aking ever loyal, ever present partner in life. In Him, there is no disappointment. Hindi gayon ha. Parang awa nyo na, live a life. Have a life. Mabuhay kayo ng normal. Pero alam ang purpose. Okay? Meron pong isang lalaking kinausap ng kanyang bibian na 9. Yan. Sabi nung bibian na 9, alam niya ibig sabihin, tatay ng fiancé niya. Sabi, "Tutoy, ano gang iyong trabaho?" "Wala po." Lakas na loob, no? "Wala kang trabaho?" "Ay, papaano kapag kayo mag-asawa na ng anak ko?" Sabi, "Magpo-provide po ang ama." Ay, sa kasal ninyo, paano sa kasal ninyo? Napakagastos magpakasal ngayon, anong plano mo? Sabi nung lalaki, "Magpo-provide po ang ama." Ay, pag kayo'y mga nagkaanak na, mag-aaral ang mga yan, hindi naman sa miniminos kita, yan na, at ikaw ay mahal ng anak ko eh. Ay, anong plano mo? Magpo-provide po ang ama. Nayamot na yung bibian na yun, kaya sige to, yan. Salamat sa oras mo ha. Kinumusta ngayon nung asawa, nung ina nung fiancé, sabi, "Mahal, ay kamusta ang pakikipag-usap mo sa mamanugangin natin?" Sabi nung tatay
Ay, magalang naman. Hindi naman bastos kausap. Aba, ay maayos yan. Ay, ano daw plano niya patungkol sa kanilang future mag-asawa? Ay, di ano. Wala naman siyang plano. Ha? Ay, ba't natuwa ka pa? Eh, natutuwa ako dahil bilib na bilib siya sa akin. Ba't naman bilib na bilib sa iyo? Laging sabi, naniniwalang ako ang magpuprovide para sa kanila. Rega. Ang pagkaintindi, ang magpuprovide yung baby, nanay. Magpuprovide ang ama. Ay, lagi ang tanong, anong balak mo sa aking anak? Magpuprovide ang ama. Eh, di akala siya. Kaya kayo huwag kayo masyadong churchy. Hindi porket nalaman nyo na ang purpose ninyo, masyado namang mabulaklak ang pananalitong. Yung pag may dadating na new friends, kamusta kapatid? May nagpakilala. Ipinakilala yung asawa, Sino siya? Ay, mga kapatid, siya pala ang aking sister wife. Sabi ng mga nakarinig, sino daw? Kapatid daw niya, pero asawa. Hirap niya. Ayusin nyo na lang, asawa ko. Girlfriend, boyfriend, hindi yung, ito nga pala yung kapatid ko sa Panginoon, na ngayon na may nagkakaibigan kami. Ating ingatan ng ating mga sinasabi, Minsan kasi, alam nyo ba, hindi ganun kadali para sa mga new friends yung pumasok sa church. Kasi lahat bago, lahat hindi nila alam. Nag-i-imagine lang sila anong meron, hindi nila alam. Kaya pagpasok nila dito, para siyang para siyang bagong mundo. Parang mala Jasmine and Aladdin yan, a whole new world. Yan yung bago. Tapos pagdadatnan pa rito, mga salita ay, sige kapatid, upo ka na. Si nanay mo. Philippians chapter 3 verses 7 and 8. But these assets I have come to regard as liabilities because of Christ. More than that, I now regard all things liabilities compared to the far greater value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things. Indeed, I regard them as dung. Katindi na rin. Ano ka sinasabi ni Paul din English Ang sinasabi ni Paul diyan, lahat daw ng meron siya na sa tingin ng mundo ay asset, ikinukonsider niya, nire-regard niya as liabilities. May kwento ko naalala diyan. Alam niyo ba lahat naman talaga ng assets na meron ka, minsan parang liabilities din. May kilala ko, bumili, bagong motor. Sino dito yung kung ikaw ay may bagong gamit, ikay masaya? Bagong motor Alam niyo yun ni asset. Asset ba yan? Ito malupit. Wala siyang bakod. Kaya kinagabihan, nagtatahulan ng asaw, laging isip niya baka manakaw yung motor. Hindi nakatulog puyat. Ano napansin niyo? Yung asset, liability. Ito yung sinasabi ni Paul. Sabi ni Paul, lahat ng aking asset, iniisip ko siya as liability. Bakit? Kasi, hindi nito matutumbasan ang value ng pagkakilala ko kay Lord. Hindi. Kaya ano sabi niya doon sa dulo? Indeed, I regard them as dung. Ano ba yung dung? Ano yung dung? Oo. Oops. Ang tingin ni Paul sa lahat ng bagay sa mundo compare kay Lord ay dung. Sabi mo nga sa katabi mo, partner. Ay dung daw May sasabihin ako sa inyo, ang mga tao pong hindi nauunawaan ng kanyang purpose, naghahabol ng oo. Kaya sa bandang dulo, mapapansin mo, bakit gayon? Ako naghanap buhay, dumami na ang pera ko, napakayaman ko, parang hindi pa rin ako masaya, kasi ang hinahabol mo ay oo. Ano ka, bangyaw? Huwag mo naman gagayahin si Paul. Huwag kang iimik ng gayaan sa ibang tao.
pare, huwag ka na maghanap buhay. Bakit? Yan. Tara, gimmick tayo, lakad tayo. Punta tayo sa mga services ng church. May pasok ako. Huwag na, yan. Huwag gayon ha. Ito yung sinasabi lang ni Paul kasi meron siyang gustong patunguhan dito eh. Gusto lang niyang ipakita na para daw siya'y makapokus sa kanyang purpose, para di siya malito, para di maging complicated ang life niya, kailangan niyang maunawaan kung ano ang pinakamahalaga. At nakita niya, ang pinakamahalaga ay ang makilala si Lord at ipakilala siya sa madami. Kaya ikinukonsider na niya yung iba na less valuable compare doon sa pagkakilala kay Lord at yung pagpapakilala niya kay Lord sa madami. Yun pala yun. Okay? Okay. Knowing your purpose helps us to decide. Alam nyo, pag alam mo ang purpose mo, madali na para sa iyo magdesisyon ng mga bagay-bagay sa buhay. Hindi naman sobrang dali, pero hindi rin kasing hirap nung hindi na unawaan ang purpose niya. 'Di ba? Halimbawa, may job offers, 2. Yung isa local, yung isa abroad. Pareho lang namang well compensated. Pero, syempre, ibang opportunity abroad. Syempre, makakaalis ka, makakapag-abroad ka. Pero kapag alam mo ang purpose mo, hindi ka mahirapang mag-decide kung alin ang pipiliin mo. Bakit? Kasi, if I were you, halimbawa, si pastor yon, ay didinin na ako sa local, pareho lang naman ang sweldo at least, tuloy ang pagla-life group ko. Bakit? Alam ko ang purpose ko. Tuloy ang ginagawa ko para kay Lord. Bakit? Alam ko ang purpose ko. Pareho lang naman ang sweldo Diba? Ang daling mag-decide. Pastor, paano pag malaki ang sweldo sa abroad? Ay, di, pag-pray natin. Okay. Huwag kang mag-alala, kaya kang i-bless ni Lord kahit saan. Dahil si Lord naman na nagbe-bless hindi naman yung opportunity. Si Lord ang nagbe-bless, hindi yung boss. Si Lord ang nagbe-bless, hindi yung company. Can I hear amen for that? Amen. Hindi na sige, palakpakan mo si Jesus. Hindi na magiging complicated ang buhay kasi alam mo ang talagang dapat mong i-push. Alam mo kung ano ang dapat gawin. Okay? Yung purpose mo na ang aalamin mo, tatanungin mo. Hindi yung kung kanino ka pa magtatanong. Magandang malaman mo ang purpose mo from God. Hindi yung kung kanino mo pa aalamin. Yung iba ay pupunta pa sa manghuhula. Ano kaya po ang ano po kaya ang mangyayari sa buhay ko? Patingin nga ng iyong kamay. Yung kaliwa, masipag ka. Paano niyo po nalaman? Naninilaw ang kalyo mo. Ikaw ay may asawa na. Opo, paano niyo po nalaman? May wedding ring ka? At Mean ang pangalan mo. Paano niyo po nalaman? Yan, naka-ID ka, nakalagay sa ID mo, Mean. Ay, ano po masasabi ninyo? 20 muna, 20. Kahirap ganun kayo. Alam niyo, minsan ako nag-attempt ding magpahula. Hindi yan alam na aking asawa. Ngayon, alam na niya. Nag-attempt din ako magpahula. Pumunta ako sa bahay ng manghuhula dahil gusto ko nga magpahula. Pagdating ko doon, sarado ang pinto, di kumatok ako. Pagkatok ko, sumagot yung manghuhula, sabi niya, "Sino yan?" Hindi na ako tumuloy. Hindi nga niya alam kung sino ko. Buhay pa kaya niya malaman ko? Buhay pa ko pa kaya ang malaman niya? Okay. Joke lang yun, ha? Hindi talaga nangyari yun. Bakit nagiging complicated ang buhay ng tao? Kasi walang focus. Lahat sinasalihan, lahat ginagalawan, lahat ginagawa. At ang pagiging walang focus ay strong sign na di pa talaga naiintindihan ko ng purpose niya. Listen to this, church. Limited ang oras ng tao sa mundo. Huwag mong akalaing walang katapusan. Malapit na ho ang katapusan, malapit na ho magkisinas. Hindi yun. Huwag mo akalaing unlimited ang buhay mo. Sabi po sa Psalm chapter 90 verse 12, "Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom." Ano yung prayer ng psalmist dyan? Lord,
turuan niyo po kami na ang buhay namin maikli, na ang buhay namin limited para kami maging matalino. Ang taong alam niyang maikli ang buhay niya ay taong nagiging matalino. Makakakita kayo ng taong alam niyang mamamatay na siya, ano ang ginagawa niya? Pinaprioritize niya kung ano mahalaga. Di ka? Sino yung mga nakakapanood ng movie dito na yung mga story ay yung may mamamatay na yung isa? Tapos inaway-away pa nung isa, hindi niya alam mamamatay na pala. Oh. Di ba? Oh. Tapos yung isa, hindi siya nakikipag-away, pinapatawad niya lang, nilalab lang niya ng nilalab. Kasi alam niya, wala na matatapos ng buhay ko Ginagawa na lang niya kung ano yung mahalaga, ginagawa na lang niya kung anong dapat. Ang taong alam niyang ang buhay niya ay limited, nagiging matalino. Oh, I pray, church, na hindi naman na tayo dumating o dalhin doon sa puntong kailangan mamamatay na bago maging matalino sa buhay. Ang prayer ko yung habang malakas ka pa at kaya mo pang gawin ang lahat, maging matalino na tayo. Mag-focus ka sa kung anong dapat. Tama na yung pag-aksaya ng panahon sa mga bagay na wala namang kinalaman talaga sa plano ng Diyos sa buhay mo. Tama na. Sayang. Ala, yun naman yung dadalawang araw, ay malay mo sa patatloy, patay ka na. Meron nga akong book na binabasa kay Mark Cahill, ang title, One Heartbeat Away. One Heartbeat Away. What will you do in life? Diba? What if meron ka na lang one heartbeat away? What will you do with your life? Kunyari, isang heartbeat ka na lang, ano bang gagawin mo? Mananatili ka pa rin bang galit? Mananatili ka pa rin bang inggit? Mananatili ka pa rin bang tampo? Mananatili ka pa rin bang masama ang loob? Mananatili ka pa rin bang tambay o walang ginagawa o walang gusto mangyari sa buhay? Come on. Life is too short to waste. Since limited, ito ang totoo, di mo talaga kayang gawin ang lahat, kaya mamimili ka talaga. Diba? Si Jesus nga, Diyos na. Pero hindi niya pinilit gawin lahat, hindi niya pinilit i-disciple lahat, pumili siya ng 12 lang. Si Jesus na ngayon, may Judas pa. 12 na nga, sablay pa sa isa. Si Jesus na yun, ikaw pa naman. Kaya kaysa gumawa ng kung ano-ano, mag-focus sa kung ano ang dapat gawin. Yung may kinalaman sa purpose mo. Napapansin nyo, 3 years lang ang ministry ni Jesus sa lupa. Pero bakit ang grabe-grabe ng impact nito? You want to know the secret? Focus. 3 years lang nag-ministry si Jesus sa lupa bago siya namatay sa cross. Nag-start siya ng kanyang ministry at the age of 30, namatay siya sa cross at the age of 33. Sino mga 33 na rito para si Pastor? Malapit ka ng ipakaw. 3 years lang, pero grabe ang impact. Bakit? Nakapokus si Jesus. Wala siyang ibang gagawin kundi yung pinagagawa sa kanya. Paano siya naging focus? He know his purpose. Ano ang sabi ni Jesus? For the Son of Man came to seek and to save the lost. Ako ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala ang landas. Yun lamang. Wala na siyang ibang bukong bibig. Wala na siyang ibang ginawa. Lahat ng kanyang sinabi, lahat ng kanyang tinuro, lahat ng kanyang ikinilos ay may kinalaman doon. Focus. Kaya kahit 3 years lang, grabe ang impact. Gusto mo magkaroon ng matinding impact ang buhay mo? Gusto mo yung a short period of time pero grabe na agad ang resulta? Ito lang ang sekreto. Know your purpose para makapokus ka. Kasi ang dami-dami talagang maagaw na attention mo. Dami-dami. Yung sasabihin mo, magpapahulaw ka lang ng buso, ginawa ko mo cellphone mo, naku, gutom ko na uli bago bitawan. Ubos ang oras, kagagayon. Tingnan nyo yung lalaki nyo, madilaw na. May kilala ko, hindi magamit na hinlalaki, nananakit, di tuturo. Di ka na mahihirapan, o di ka na mapapagod gawin ng mga bagay na walang kinalaman sa purpose mo. Di ka na magagastos saan? Sa mga bagay na walang kinalaman sa purpose mo. Di ka na mahihirapang magdesisyon kung alin o ano ang pipiliin o unahin mo. Dahil di mo na pipiliin gawin o unahin ang mga bagay na di related sa purpose mo. Alam mo na talaga ang dapat mong pagkagastusan, gusto mo simple ang buhay. Sino rito gusto simple ang buhay? Know your purpose. At yun ang pukusan mo. Simple ang buhay. So kapag complicated pa rin ang buhay mo, malamang di mo pa rin alam ang purpose mo. Once again, what is our purpose? That is to glorify the Lord,
to know Him, and to make Him known. Lahat na nakakaunawa na ng purpose niya, palakpakan mo ng the best Jesus. Last na po, number 3. Knowing your purpose keeps you going. Hindi po lipobitan talaga yung keeps you going. Hindi po kung ano mga vitamins or mga energy drink. It's knowing your purpose that will keep you going. Sabi po sa Luke chapter 22, verse 42, Father, if you are willing, take this cup away from me. Yet not my will, but yours be done. Sino may sabi niyan? Si Jesus. Nung ipapako na siya, malapit na siyang hulihin ng mga soldiers at ipapako na siya sa cross. Sabi niya, Lord, Ama, kung pwede lamang po, baka pwedeng pas na muna. Pero hindi po yung kalooban niyo, hindi po yung kalooban ko, yung kalooban niyo po mangyari. G na tayo, G. Sabay dumating na yung mga manghuhuli kasama si Judas. Sabi ng mga sundalo, sino gadi yan si Jesus? Wala namang picture that time kaya wala silang idea, naririnig lang nila. Sabi ni Judas, yung kikisin ko. Tapos kinis. Ayun. Halik ni Judas. Ayun. Tapos sinuli na, yun pala, Jesus. Anong gusto ko makita nyo riyan? Napakahirap nung task. Ano ang task? I-save a mankind. Napakahirap nung task. Na even si Jesus, because of His human side, ay nagsasabi sa Diyos Ama, Lord, baka pwedeng wag na. Baka pwedeng hindi na ako. Pero dahil alam niya ang purpose niya, ano sabi niya? Binawi niya, sabi niya, pero hindi yung gusto ko, yung gusto niyo po mangyari. Alam niya ang purpose niya kaya nakapagpatuloy siya. Ito po ang advantage ng alam ang purpose niya, kahit nahihirapan, kahit napapagod, kahit nagagastusan, tuloy lang. Ano nga ulit ang purpose mo? To give glory to God, to know Him, and to make Him known. Sino nakakapansin dito? Sa sarili mo na lang hindi na mura ang pamasahe ngayon. Hindi gayong kadali ang gumayak pag linggo, at ang dami-daming pwede mong gawin sa linggo. Pwede kang maglaba. Because Sunday is laba day. Diba? Pwede naman maglaba sa hapon, wala nang init. Diba? At tatapat na lang sa electric fan, lalaki ang kuryente, mahal din ang kuryente. Diba? Alam nyo, ang dami nyo sinasacrifice. Sa totoo lang. Kaya nga na-appreciate ko kayo Na-appreciate ko kayo. Na you're attending the Sunday service, sobrang na-appreciate ko kayo. Kasi alam ko, ang dami nyo sinacrifice. Meron dito, gusto mag-SM nung bebe mo, hindi mo na ayaw niya mag-church, o doon ko sa SM, di niya ako sa church. Oh, galit na yung bebe. Panay na ang shot, hindi pa matapos yung mangyabang yung pastor nyo? Alam ko, dami mo sinakripisyo. Pero bakit kahit ang hirap, ang gastos, ang hassle, andito ka? Kasi you know your purpose. And knowing your purpose, church, keeps you going. Diba? Pero dito, lalayo pa ng pinanggalingan. Grabe, taga-bayan, taga-Taysan, lalayo. Taga-Don Luis yung iba dyan. Yung iba, ano nga yun din taga-Dagatan, layo. Kidding aside, syempre may mga taga-ano dyan. Yung taga-Mountain Province. Hoy, masarap dun, malamig. Pero bakit nagpapatuloy ka? Alam mo ang purpose mo Kaya kung may meron man po dito ang para bagang ako'y nanghihina na, para bagang ako'y natatamad na, para bagang hindi na ako makakapagpatuloy, alamin mo ang purpose mo, alalahanin mo kung anong purpose mo, magpapatuloy ka. And what is your purpose? To give glory to God, to know Him, and to make Him known. That's your purpose, church. That's your purpose. Meron pong isang babae na sobrang dedicated sa kanyang mga church activities. Sobrang sipag po ng babaeng ito. Talagang siya lagi ang nagbubukas ng church. Siya po nag-aayos ng mga upuan. Siya po nag-aayos ng mga communion cup. Siya po talaga lahat nag-aayos, naglilinis, napakasipag. Dumating po ang time na dahil sa kanyang katandaan, siya po ay na-stroke. At na-paralyze po yung kalahati ng kanyang katawan. Sa madaling salita, hindi na siya makakaalis, hindi na siya makaka-attend ng church. Lungkot na lungkot po yung matanda. Bakit? Hindi na daw niya magagawa yung mga dinagawa niya para sa Lord sa church. Nalulungkot siya. Pero ang kaibahan niya sa iba, nalaman po niya kung ano alam niya ang purpose niya. So ano kanyang ginawa? Gumagawa po siya ng mga sulat, letters of encouragement.
Sinesend niya po sa mga pastors, sinesend niya sa mga life group leaders, sinesend niya sa mga missionaries, at ano nakalagay doon? God loves you so much, you are always in my prayer, I appreciate what you're doing, you are so blessed, God will reward everything that you're doing. Yun ay sinesend niya doon sa mga workers. At alam niyo po, grabe ang nagiging impact nun, encouragement na naibigay niya sa mga workers and leaders of the church at sa mga kapwa niya Kristiyano. Ano ang aking ibig sabihin din eh? Maaaring napigilan ng katandaan o karamdaman itong babaeng ito. Pero dahil siya ay purpose-driven, pero dahil alam niya ang kanyang purpose, you see, kahit karamdaman, kahit katandaan, anumang sitwasyon, di siya napigilan. Church, ano man ang sitwasyon mo ngayon, as long as malinaw sa iyo ang purpose mo sa buhay, hindi kanyang kayang pigilan. Magpapatuloy at magpapatuloy ka. Amen? So as we end, gusto ko idiin sa inyo, itatak sa ating lahat ang katotohanan. That is our purpose. This is our purpose. Knowing God and make Him known. Bakit? Anumang bagay na walang kinalaman dyan ay magpapabagal sa iyo. Ang tawag doon, excess baggages. Diba? Ang hirap. Ang hirap, aakyat ka sa bundok, mag-hiking ka, dami-dami mong dala. Kulang na lang, dinala mo ang buong plat mo, dinala mo ang buong bahay mo. Ano, may mga make-up kits ka pa, may mga lahat na, mga kikay kits, dala mo ng lahat, pati bathtub. Sino ka nakakita ng gayo, mag-mountain climbing eh, dami-daming dala. Ano, mapapansin mo doon sa madaming dala? Ang bagal! May mga excess baggages. Pag alam mo ang purpose mo, anumang bagay na walang kinalaman dyan, hindi mo nadadalhin kasi alam mong magpapabagal sa'yo. At ito naman malamang ang tanong ninyo ngayon. Uunahin ko po ang kay Lord dahil yun ang purpose ko. Paano naman po ang concerns ko? Sabihin mo nga, paano naman po ang concerns ko? Ito ang sagot ni Jesus dyan, Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God, and everything, I said everything, will be added unto you. Everything will be added unto you. Anong concern mo? Ano iniisip mo? Anong alalahanin mo sa buhay? I-add ni Lord sa iyo yan. God will provide. God will make a way. Basta i-push lang natin kung anong purpose natin sa buhay. And that is to know God and to make Him known, to give glory to our Creator. Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo. Pwede ba ngayong umagang ito, kausapin natin si Lord. Ikaw ay welcome and free sa paanong paraan mo gustong kausapin ng Diyos ngayon. If you want to close your eyes, you can do it. Kung awkward naman sa iyo magpikit ng mata, most especially if you're a new friend, sige lang, huwag kang magpikit ng mata, but you can bow down your head. And I want you to talk to God right now. Yes, we can talk directly to God. We can talk to Him. Actually, God is talking to you right now. Kanina ka pang kinakausap ni Lord. Pastor, ano po sasabihin ko kay Lord? Can we ask forgiveness sa mga pagkakataon na namuhay tayo sa buhay na ito ng wala tayong purpose, wala tayong plano sa buhay, wala lang. Naging careless tayo. Basta lang tayo nabuhay. Yes, we need to ask forgiveness for that kasi supposed to be, dapat may ginagawa tayo. Supposed to be, dapat meron tayong nilulook forward, may wino-workout tayo kasi may purpose tayo eh. Lord, forgive us. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na we live this life na wala lang. Patawarin niyo po kami, Lord, sa mga pagkakataon na even if yung mga puso po namin umiiyak at nalulungkot dahil gusto nam malaman kung anong purpose sa buhay ay binaliwala namin at bagkos tinakpan namin ang mga enjoyment ng mundong ito. Forgive us, Lord. And right now, we are here. Kasi at last, tinugon nyo na po yung prayer ng puso namin.
Yung gusto naming malaman, ba't po kami nabubuhay? Yung gusto naming malaman, anong purpose namin? Salamat, Lord, kasi nakita nyo na po na sa kabila ng mga ngiti at saya at kulit at ingay namin sa panlabas ay nakikita nyo yung puso naming umiiyak, naghahanap ng karahilanan kung ba't kami nabubuhay. Salamat, Lord, dahil tinugon nyo na po ito ngayong umaga. Salamat, Lord, dahil pinaunawa nyo po sa amin na hindi kami basta nabubuhay at basta na rin lang mamamatay. Pinakita nyo sa amin, Lord, na may purpose po kami. At yun ay ang mapangiti ka, mapasaya ka, ang makilala ka pang lalo, at ang ipakilala ka pa sa marami. Lord, I pray, starting today, we will never be the same. Di na po kami mag-aaksaya ng buhay. Di na po kami mag-aaksaya ng panahon. Di na po kami mag-aaksaya ng pera. Di na po kami mag-aaksaya ng opportunities. Wala na po kaming sasayangin. Dahil ngayon, umagang ito'y naunawaan, nalaman namin na may purpose pala ang buhay namin. Oh Lord, we pray. Gamitin niyo po yung mga natitira pa pong oras ng buhay namin para mapasaya ka namin. Gamitin niyo po yung mga natitira pang taon, mga panahon ng buhay na ito namin para mas makilala pa po namin kayo. Gamitin niyo po itong mga panahon naming natitira, yung mga taon naming natitira para mas maipakilala pa po namin kayo, Lord, sa marami. Oh Lord, this is our heart's desire. This is our cry. Lord, makilala pa po namin kayo lalo at ang maipakilala pa po namin kayo sa marami. Lord, always remind us na iyon po ang purpose ng buhay namin. Salamat po, Lord. And I pray na habang inuuna po namin ang lahat ng patungkol sa inyo, as you promised, Lord, in your word, ikaw naman ang siyang magbe-bless at magdadagdag ng lahat ng aming pangangailangan. Ikaw na magiging concerned sa mga concerns namin. Thank you so much, Lord. And I pray and declare in the name of Jesus na ang buong JA1 San Jose family, maging yung mga nagjo-join sa amin through FB Live, ay bibiyayaan yung laging maalala at di lang basta maalala kundi lakaran at isabuhay kung ano ang purpose namin sa buhay. And that is, mapangiti at mapasaya ka, Lord, kilalanin ka pang lalo, at ang ipakilala ka pa sa marami. Thank you so much, Father. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody say amen. Praise God.